Hey guys! Welcome to my channel. Kapag meron tayong alagang aso, madalas nagiging problema kapag nagkakaroon sila ng kuto at garapata. Yung kulay itim, si Fluffy, isa siyang Shih Tzu Poodle na 7 years old. Si Loki na lagpas 1 taon na siya na pure Shih Tzu. So, meron ako ditong mga grooming products na ginagamit. Galing to sa Miyoko Pet Products. Ang maganda kasi dito, organic. Bukod sa mga grooming products, meron din akong ginagamit. Ito naman yung Frontline. Sila Fluffy at Loki, napansin ko na kapag summer, mainit yung panahon, mas prone sila magkaroon ng kuto at garapata. Pero nung nag-research ako, nabasa ko na ang main cause pala kung bakit sila nagkakaroon ng kuto at garapata, nahahawa sila. So halimbawa, wino-walking mo, pinapapupo, pinapawiwi, so syempre naglalakad-lakad kayo. Kapag yung ibang aso, halimbawa ng kapitbahay, mayroong kuto at garapata, so kapag nagkamot sila, nalalaglag yon. So syempre mag-walking kayo ng aso mo, pag dumaan sila dun sa spot na mayroong nalaglag na kuto, kumakapit agad sa balahibo nila, kaya nagkakakuto sila. Ito yung napansin kong isa sa mga epekto kapag mayroong kuto at garapata yung aso natin, yung balahibo nila kadalasan nagbubuhol-buhol. Kapag nangangati, kinakamot nila, ang ending, ayan, nagbubuhol-buhol. Una ko discuss sa inyo, itong Frontline. Ito, simula na nagkaaso ko, ito na lagi ginagamit ko kapag nagkakaroon ng kuto at garapata si Fluffy. Kadalasan si Fluffy once a year lang, pero nung naging dalawa na sila, mas naging madalas na. So, at least, 2 beses sa 1 taon. Meron akong tipid tip sa inyo, guys. So, ito, kapag bibili mo siya sa mga mainstream na pet shop, mas mahal. Yung medium kasi, 450 pesos, 1.6 ml yung laman. Ito namang large, 480 pesos, 2.68. So, technically, doble yung laman, pero 30 pesos lang yung difference niya. So, halimbawa, 2 yung aso nyo, tapos 2 yung kailangan mag-frontline. Yung medium kasi usually sakto for mga 10 kilos na aso. So, isang aso technically. Pero dahil nga doble yung laman niya, ito magandang gawin, hatiin nyo na lang yung content. So, dahil doble yung content niya, doblehin nyo sa aso. Nakatipid pa kayo kasi 480 lang compared kung doble binili mo, halos 1,000 na, diba? Ginagamit to, guys, at least 1 day after maligo yung mga aso. Tapos, kapag nilagay siya, 5 days mong hindi papaliguan yung aso. So, bago ko ilagay ito, papaliguan ko muna sila Fluffy gamit itong Miyoko Pet Products. So, meron sila nitong Madre de Cacao Oil Spray at itong Madre de Cacao Shampoo and Conditioner, pati na din itong Madre de Cacao Organic Soap. VCO Virgin Coconut Oil Healing Balm. So, halimbawa, meron silang mga sugat. Or ito naman, 3-in-1 powder pag after maligo. At ang huling product naman, itong Odor Buster Liquid Disinfectant Cleaner. So, yan lahat ng products ng Miyoko Pet Products. Kapag nagpapaligo ako, kadalasan isa lang, pero para sa video, sabay na sila. Yung tubig naman sa kondo, hindi sobrang lamig, so sakto lang. Pero kung gusto nyo, painitan nyo ng tubig, tapos haluan nyo ng maligamgam na tubig para warm yung water. Pag una talaga, yung mga aso, ayaw nilang maligo, lalo na kapag puppy pa lang. Pero mga ibang dog owner na sinasabi nila kapag bath time daw, natatago yung aso, nagagalit, or ayaw talagang maligo. So, dapat masaya lang yung pagligo, huwag nyo papagalitan. Kailangan kahit na meron silang kailangan doon, malambing pa din kayo sa kanila para hindi nila inaayawan yung mga bagay na pinapagawa nyo. So, gamit ko yung Madre de Cacao. So, inuuna kong shampoohan yung likod nila kasi kapag mayroong kuto at garapata, dito talaga umiipon. So, sa tenga, dyan yung mga favorite na spot ng kuto at garapata. Tapos, wag niyong kalimutan yung sa baba at saka yung malapit sa bibig. Kadalasan, naiipon dito yung amoy ng dog food, yung amoy ng ulam. Kaya pag tinignan nyo, dyan talaga ang daming kuto. Wait. Very good. Wait lang. Alam nyo ba na pinakamagandang kutuhan at alisan ng garapata ang mga aso pag bagong ligo? Kasi diba kapag tuyo sila makapal, so ang hirap buklatin. So kapag basa, ayan o, isang bukas mo lang, nakikita mo na agad. So mayroon na agad 2 dyan. Siguro kung wala kayong aso, mandidiri kayo pagtanggal ng kuto at garapata. Pero kapag alaga nyo, kayang-kaya nyo tanggalan. So ang pinaka-importanting tip, guys, kapag magtatanggal kayo ng kuto at garapata, wag na wag nyo titirisin. Kasi yung iba tinitiris nila, hindi nila alam yun yung nakakadami. Kasi yung mga itlog ng garapata tsaka kuto, nasa dugo nila. So kapag tiniris mo lang sa lapag, sa papel, parang ang nangyayari, nahahatch pa lalo yung mga itlog. Ginagawa ko, sinushoot ko agad sa inidoro.
Tapos, pina-flush ko. Para siguradong namamatay agad. Wait lang, sorry. Don't cry. Kasi madami dun sa may tenga mo. Wait lang, sorry. Wait na. Dun, ang dami, oh. I'm sorry na. Ito, oh. Ayan. Ngayon, pag nakuha nyo na yung mga visible na garapata at kuto, pwede na lang i-flush ngayon yung inidoro. So, bakit ba kailangan paliguan muna yung mga aso bago i-apply itong frontline? Kasi itong frontline, kapag nilagay mo to, mga 5 days mong hindi papaliguan yung aso. So, halimbawa, 5 araw na silang hindi nakaligo, tapos nilagay mo to, tapos 5 days na naman silang hindi maliligo. So, ending, 10 days silang walang ligo. Sobrang init sa pakiramdam nun, tsaka manlalagkit sila. Dahil nga medyo mahal pa tong frontline, kung wala pa namang budget, kapag magtatanggal kayo ng garapata, yun nga, wag yung tirisin, i-flush nyo lang or ilagay nyo sa gaas or Clorox or tubig na may sabon. So, ito yung mga parts ng katawan na pagtatanggalan nyo ng garapata. So, una, itong bumbunan, itong tenga, loob, labas, itong sa bibig nila dito lagi kasi yung mga pagkain, sa leeg, dito sa gilid ng leeg, sa kilikili, dyan, madami dyan. Tapos, sa tiyan, meron din, pero konti lang. Pero alam nyo ba na ang mga aso ay nagkakagarapata din sa puwet mismo? Dahil alaga ko naman sila, hindi ako nantidire. Pero malapit sa puwet nila, sobrang dami. So, i-check nyo yung mga aso nyo kung meron sila doon. Tapos, sa loob ng, sa gilid ng mga daliri, dyan, madami din dyan. Tapos, sa gilid nitong paa. Bukas ko na ilalagay itong frontline. Kailangan magpalipas muna ng 1 araw. Kasi unang-una, basa pa sila. Pangalawa, kapag bagong shampoo, bagong ligo, lalo na pag nag-conditioner pa, madulas yung balahibo, tsaka yung balat nila. So, yung gamot, dudulas lang siya, hindi siya kakapit talaga. Kulit time na. Itong mga aso, hindi ko alam kung yung aso nyo ganun din, pero itong dalawang to, after nilang maligo, sobrang hyper nila. Hindi naman sila ganyan ka-hyper pag after lang maligo. So, yung container niya, patusok, tapos paliit yung butas para kapag pinatak, hindi lahat tatapon. So, ito, kahit i-pop lang, sa batok siya ipapatak. Bakit sa batok? Kasi 'di ba yung mga aso mahilig sila magkutkot, magkamot. So, itong batok nila, hindi nila to na aabot ng bibig nila. So, kapag dito ipinatak, hindi sila malalason dun sa frontline. So, dapat pag pinatak to, ibuka, hatiin yung balahibo, tapos doon mismo sa balat, sa anit ipapatak para kumalat talaga. So, yan, kalahati na. So, tapos na si Loki. So, ito lahat, dahil kalahati na to, papatak ko na lahat to kay Fluffy. Takpan ko lang ng balahibo para siguradong hindi mapupunta sa mata at sa bibig ni Fluffy. Very good. Gumagapang yung kuto. Yung mga garapata ng aso, minsan nagpapanggap silang dumi. Tulad nito, tinago niya yung mga paa niya so hindi halata. Kaya ang ginagawa ko sa ganito, pag hinuhuli ko, gumagamit ako ng tape. Yan, para dumikit doon. So, pag hindi na talaga kaya ng DIY na treatment lang sa kutot garapata ng aso, kailangan nang dalhin sa pet shop para sa grooming. So, andito kami ngayon sa Pooch Park sa Ali Mall para sa grooming ni Fluffy at ni Loki. Andito kami ngayon sa Pooch Park Doggy Daycare sa Ali Mall. Loki, get inside, dali. Get inside. Go. Get inside. Yay! Si Fluffy, okay pa naman yung balahibo niya. Kaya lang si Loki kasi, kakaiba siya magkamot pag may makati. Kaya yung dito niya, buhol-buhol na hindi na talaga kayang ng suklay lang. Kaya kailangan ng ipa-grooming. Yung grooming nila, 500 pesos. Tapos kapag merong mga kuto, garapata, yung aso, meron silang flea bath na tinatawag. Solution siya. So, yung mga garapata tsaka kuto, mamamatay. So, tatanggalin isa-isa. So, yun ang papagawa ko ngayon dito sa Pooch Park. Kawawa naman si Loki, kalbo na. So, ito na after ng grooming and flea bath dito sa Pooch Park. Puppy cut yung pinagupit, kaya medyo may balahibo pa din. Kaya lang si Loki, kawawa naman. Kinalbo kasi talagang buhol-buhol na. Nilan ko ng t-shirt. Ito, sa Daiso ko lang to binili, 88 pesos. Ayan. Hey!
Kawawa naman no, nagsusugat na sa sobrang kamot niya. Kakakamot kasi ni Loki, tapos ginagamit pa niya yung bibig niya. Ayan, nagsusugat na oh, parang nagkakapula-pula, nagmamark. Kaya gagamitin ko tong Miyoko Madre Cacao Oil Spray. Ito anti-tick, anti-itch, tapos nakakatanggal din ng bad odor. Spray lang dun sa katawan, i-avoid lang sa eyes, tsaka sa mouth ng aso. Ito grabe oh, nagsugat na, kawawa. You okay? Pag wala siyang damit, maginaw kasi nga wala siyang balahibo. Tapos ito o, namumula, nagsusugat, nakakakamot niya. Kaya maganda yan, kahit medyo malaki yung shirt, merong protection. Nung baby pa siya to pero pinilit ko lang para yung dibdib kasi niya, lagi niyang kinakamot. Tapos yung mga aso, matalim kasi yung kuko nila. Kaya ito, bumili ako sa Daiso. 88 pesos yan, 4 na piraso, isang set. Tinakpan ko lang muna yung kamay tsaka paa niya ng mga medyas para kahit na anong kamot niya hindi magsusugat. Gamit ko naman tong healing balm ng Miyoko pa din. Ang ginagawa ko, kumukuha ko ng konti. Tapos dun sa part na madaming kamot siya tapos namumula tulad dito sa tiyan, pinapahidan ko para hindi naman masyadong masakit tsaka mamula. Sakit? After 1 week na wala naman na yung kutot garapata ni Fluffy, tips ko sa inyo, mahirap talaga kapag nagkakakuto yung mga alaga natin, pero kailangan na talaga patience, tapos kailangan lang araw-arawin yung pag-aalaga para hindi lalong dumami. So, ang tip ko pa, additional bago tayo magtapos, kung meron kayong mga carpet or yung mga yung mga bed ng mga aso nyo, kailangan disinfected tapos nililinis. Kasi mahirap naman yung nagamot nyo na sila, so wala na silang kuto, pero yung mga gamit sa bahay, pati yung mga kama nila, may mga naiiwang kasing egg. So, kailangan laban mabuti. Tapos, yung floor, i-mop nyo din ng mabuti. Gamit kayo ng mga disinfectant. Ang ginamit ko, itong liquid disinfectant cleaner ng Miyoko. Pwede siyang i-dilute sa water, ihalo, tapos gamitin pang lambaso. Pwede rin gamitin na pang wash ng mga bed nila, tsaka carpet sa bahay. So, yun ang aking dog garapat tips para sa inyong mga alagang aso. Sana meron kayong nakuwang tip. Kung first time mo lang ako napanood, please subscribe to my channel and follow me on Instagram and Facebook. Search mo lang at Real Asian Beauty. So, see you next time. Bye-bye!